Bagyong Precaloy posibleng papasok sa PAR sa darating na Wednesday or Thursday, at posibleng lalakas aabot sa typhoon category ayon sa PAGASA. Ngayong araw April 8, 2026 na isang tropical depression ang patuloy na mino-monitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Batay sa pinakahuling datos, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao sa koordinatong 8.9 degrees north, 153.6 degrees E. Taglay ng nasabing sistema ang maximum sustained winds na 55 km per hour at may pagbagso na umaabot hanggang 70 km per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos pakanlurang hilaga-kanluran, west-northwestward, sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa PAGASA habang lumapit ito sa kalupaan patuloy itong lalakas habang nasa mainit na parte ng karagatan. Base sa latest ng Tropical Cyclone Potential Forecast ng PAGASA kikilos ang bagyo pa west-northwest o papalapit unti-unti sa kalupaan sa PAR. At dahil ito ay tropical depression habang nasa karagatan pa itong naturang bagyo inaasahan na aabot ito sa severe tropical storm o typhoon category sa susunod na 6 na araw habang binabagtas ang southern portion ng Guam ayon sa PAGASA. Base naman sa latest forecast track ng PAGASA posibleng Wednesday or Thursday pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, PAR, at papangalanan itong sa local name na Kaloy kung sakasakaling maging pangatlong bagyo this year at una naman for the month of April. Samantala sa pagpasok naman nito sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Thursday hanggang weekend inaasahan mag-recurve ito o lilihis moving northwest hanggang sa maghilaga patungong southern portion ng Japan. Ibig sabihin maliit ang tsansa sa ngayong tatama sa ating kalupaan or directly makakaapekto dahil nasa malayo ang sentro ng Bagyo Precaloy. Samantala patuloy ang mahinang ihip ng amihan lalo na sa gabi na magdudulot ng malamig na klima. Asahan pa rin ang mainit na panahon bukas April 9, 2026. Sa bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao mararamdaman ang matinding init sa bahagi ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Ilocos Region, Pangasinan, La Union, Cavite, Metro Manila, Quezon Province, Mimaropa at sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magbaon ng panangga sa matinding init paglalabas ng bahay at manatiling hydrated para makaiwas sa heat stroke. Super El Niño nagbabanta. Maaaring tamaan ng Super El Niño ang buong mundo simula sa ikatlong quarter ngayong taong 2026 hanggang sa 2027. Sa pinakahuling forecast ng European Center for Medium Range Weather Forecasts ECMWF, at ng mga eksperto, natukoy nila na ang tubig sa Equatorial Pacific Ocean ay maaaring lumagpas sa 2.5 degrees Celsius above normal kaya lumalakas ang tsansa na magkaroon ng Super El Niño. Nagkakaroon ng El Niño kapag ang sea surface temperature ay tumataas ng 2.0 degrees Celsius hanggang sa 2.5 degrees Celsius ngunit ayon sa forecast ngayong taon ay posibleng lumagpas pa ito sa 2.5 degrees C. Nawawala ang ihip ng hangin sa Pasipiko kaya ito ang nagdudulot ng matinding init sa ibabaw ng dagat. Nababawasan din ang mga call-upon kung kaya ay nagdudulot ito ng matinding tagtuyot sa kalupaan, lalo na sa mga sakahan. Ayon sa naitala ang pinakamalakas na El Niño ay nangyari noong 1997 hanggang 1998 at naulit ito noong 2015 hanggang 2016. Habang wala pa ang nasabing phenomenon ay mas maiging paghandaan na po ng ating pamahalaan ang posibleng epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura. Samantala makakaranas naman ng maulap na papawiran na may biglaang buhos ng ulan pagsapit ng hapon o gabi dulot ng localized thunderstorm. Paalala. Maaga pa para sa eksaktong detalye ng lakas at direksyon ng system. Patuloy ang monitoring at maaaring magbago ang forecast sa mga susunod na araw.